Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon. Itong post ni Professor Malo Tiquia, isinare lang niya ang isang madamdaming pahayag ng isang Marcos loyalist. Bumoto siya kay PBBM nung nakaraang presidential election. Ngayon, naglabas siya ng sama ng loob. Very heartfelt ang kanyang panawagan sa Pangulo. Siya si Mr. Jimboy Chonko. Ito yung kanyang post, pahayag, ano? This is the first time for me to post a video like this, but I cannot hold the heartache anymore. Daman-dama ko yung bigat na nararamdaman niya, kaya nagsalita siya. Nag-prepare siya ng kanyang short message para sa presidente. And I can feel his sincerity. I can feel the heartache in his heart. And naniniwala ko ganito ang sentimento ng karamihang Pilipino ngayon. Kasi ganito rin ang aking pakiramdam. I can relate itong sinasabi ni Mr. Jimboy Chonko. Pakinggan natin siya. Mr. President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., I will address you politely, even though I hate your guts violently, in respect for the office that you hold that represents the leadership of our country. So many people have died. How many more have to die before you take action? I know you are not dumb, blind, or deaf to the predicament that the Filipino people are suffering right now and the problems that besiege our country. Is it because of people beside you who are covering the truth from you that they also have something to hide? I believe, Mr. President, or I say, I will give you the benefit of the doubt that you are not part of this corruption, but you know who these people are. You cannot play dumb and deaf anymore to this, Mr. President. The whole country knows who these people are. And if you do not act now, it is like complacency, or even us thinking that you are part of it. I dare not say that because I wish that you are not a part of it. People are dying, Mr. President. We need you to be presidential. We need you to act quickly. And now, no more investigations, Mr. President. No more commissions. No more empty promises. If you do not read the writings on the wall, Mr. President, and the obvious predicament that our country is in, not only in disasters and catastrophes, but even the economy and the pride of the Filipinos, you will end up disgraced, deposed, hated and hunted by the very people who trusted you and you betrayed when we voted for you. Mr. President, act now. God bless the Philippines. God bless the Philippine people. Okay, so salamat Mr. Jimboy Chonko. Talagang naglabas na siya ng saloobin at ganyan din ang nararamdaman ko ngayon. Ang tanong is, kasama ba ang Pangulo sa korupsyon na ito? So let's give the benefit of the doubt, sabi niya. Sige, hindi ka kasama. Kaya lang, ang mga nakapalibot sa iyo, sila ba yung gumawa? Pinagtatakpan ang pagnanakaw na ito. So, the whole country knows who they are. You know who they are. So, act now. Investigasyon ICI na kalokohan.
Pakitang tao lamang. Ilang buwan na mulang simula, wala pa rin nakakasuhan up to now. Ano ang promise ng Secretary Dizon ng DPWH? Magpapasko na daw sa kulungan ang mga nagnakaw. Really? Anong klaseng kulungan? Ang ganda namang kulungan. Specially made. Comfortable. Nagnakaw na nga. Pagawan nyo pa ng magandang kulungan. Ano ba yan? Adding insult to injury. So, act now, Mr. President. Sana nga. Kasi, pagpalagay natin na hindi kasamang presidente sa kalokohan, kailang ipakita niya, be presidentiable. Ano yung presidential? Yung, he is in command, he is the boss. Ang tanong, siya ba talaga ang boss? Yan, ang problema kung may ibang boss. Basa tayo sa mga comments. Ed Casby, the good thing he can do to our country is to step down. For sure, the Philippines will be back for good. Randy Opeña, Commander-in-Chief. Fatima Lim, BBM is part of the conspiracy of corruption and there is a syndicate inside this government. He knows that and he allows it to happen. Pasalamat pa daw tayo sa presidente dahil siyang nagbulgar sa korupsyon At malinis daw siya, wala daw siyang kinalaman, sabi ng Ticlair. Really? Sabi ni Justice Antonio Carpio, he is liable dahil sa pinirmahan niya na worst corrupt budget in our nation's history. Yung 421 billion na budget insertion, dahil pinirmahan niya, liable na. Hindi pwedeng maghugas kamay ang presidente. Kaya tingnan nyo, ang nangyari sa corruption ngayon, sa investigasyon ko, both ICI at Blue Ribbon, wala na. Nawalan na ako ng gana. ICI man o Blue Ribbon, babalik na naman daw si Senator Lacson, mag-chairman ng Blue Ribbon. Wala na. Poros palabas na lang itong nangyayari. God bless. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatop siya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Mani ang pulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit man eh. Ano isa yan dahil? Nagyod og atop si so nindot na gid kayo ay nahuman na og atop ang iyang balay. Tayong pagsalamat nako sa Ginoo kay ako sin nga giatop nako sa
Giatop na ako ng trapal Oh, na. giatop nimo sa imong balay kay trapal lang. So, pila na imong edad tay? Ha? Hintay. So, si tatay 67 na siya. Salamat ako kay nagatop na ko. Sige tay, salamat pod.